Namamatay na ba ang bodybuilding? Kasi ito ay hindi typical na men's bodybuilding category. Ito ay bago kaya i-welcome natin itong men's fitness. Gusto nilang nakakaiba kaya dinagdagan nila ng men's wellness category at ngayon confused ang lahat. Maybe been kicked in the head by one too many soccer balls. And what about carnival? You guys all taking in too many party favors. Kahit na ang internet may nakakaibang tingin dito sa new bodybuilding competition o sabihin na lang natin ang mga tao ay hindi tanggap ito. Ang Roraima Classic sa Brazil ay hindi na hold back ang pagdating sa innovating bodybuilding. Pero pagkatapos ng controversial na palabas, si San Morais ay kinuha ang spotlight at naging proud sa pag-claimed sa kanyang sarili na siya ang pinakauna sa men's wellness competition. Pero lahat ay nagtataka kasi bakit hindi na lang nila dinagdagan ng men's fitness category katulad na ginawa nila sa mga babae sa ilang taon. The men's wellness category, and so the new class is men's wellness. You ain't placed in the top 10. You don't have a men's wellness physique. Between me and you, I don't think you've got the glutes for it. At wala dito ang dahilan upang magkaroon ng anumang kahulugan. Kaya ang ibang tao ay tinatawag ito na men's THICC division. Kasi ang focus nito ay nasa baba ng katawan at ito ang dahilan kung bakit itong mga kasali dito ay malalaki ang mga glutes at quads. At ito ang focus ng pambabae na category. Kaya ang IFBB pros ay nagagalit at tinatawag ang buong men's wellness na unfair para sa mga female o babae na mga contestant. Kasi nakukuha nila ang category. Ang mga pro naman ay ayaw tanggapin na ganito ang bodybuilding. Looking forward to a Nicole Drinkwater video of every male bodybuilder competing in men's wellness. At ito pa, ang mas nakakabaliw. Ang fitness division ay nandyan na kahit noon pa. At nakaka-attract sila ng madaming viewers o manonood. Women's fitness has been around for decades. Women's wellness is relatively new. And so if we're going to add a new division, does it not make more sense to add one that's been around for a longer period of time? At ito pa, ang pinaka-worst na part, walang kategory ang mga lalaki kaya ito ang bagong wellness na nakakatuwa. And so how many of you out there think that you'd rather look like an Abercrombie model or a women's wellness competitor? Kaya si San Morais ay parang walang pakialam sa drama at controversy. Sa bagong division kaya kung may masasabi siya, ito yun. Ngayon gumigising tayo sa pambansa at international na balita dahil tayo ang mga pioneer at ang pagiging pioneer ay maaring mapanganib. Masasabi nila kung ano ang gusto nila, ang lakas ng loob ay para sa iilan. At marami tayo niyan. So just because there are men out there, perhaps 3 in the entire world, that want to compete in men's wellness. Kaya ang tanong ko ay, nag-overreacting ba ang mga tao? O kaya ang men's wellness category ay minamaliit ang mga taong ganito sa bodybuilding? And so people in Brazil, I know you like soccer out there, maybe been kicked in the head by one too many soccer balls. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes. At hanggang sa muli and stay cool.